My name is Myra, your Pinay English teacher. In this video, I'll be talking about some of the possible reasons why your English has not improved. The first one could be you're self-conscious and you pay so much attention to your bashers. Dito sa Pilipinas, usong-uso ang smart shaming. When you say smart shaming, kumbaga pinapahiya mo yung isang tao dahil lamang sa siya ay magaling, right? Dahil lamang sa siya ay matalino. Usong-uso yung mga linya na ikaw na, sige na, ikaw na magaling, alam mo na lahat, mga ganyan, di ba? Pero if you are trying to improve your English skills, hindi mo kailangang paapekto sa mga ganyang klaseng linya. There are two types of criticisms: constructive criticism and destructive criticism. Yung constructive criticism, halimbawa, nag-i-English ka, and then one of your friends tells you, mali yung pagkaka-pronounce mo ng ganitong word, mali yung pagkakagamit mo ng ganitong word. Yun, those are examples of constructive criticisms. Sinasabi nila yon sa'yo because they want you to improve, or probably they just want to point out your mistakes. And they hope that you will remember and maybe work on those mistakes para mag-improve ka. Pag sinabi naman nating destructive criticism, halimbawa, nag-i-English ka, nagsasalita ka, and then somebody says, ang pangit mo. Wala naman talaga siyang kinalaman sa pag-i-English mo, di ba? May kinalaman siya sa itsura mo, pero wala naman talaga siyang kinalaman sa pag-i-English mo. So, ganitong klaseng criticism, ito yung mga tipong dinededma, no? You don't have to pay attention to that kind of criticism, yung destructive criticism na sinasabi natin. Kaya nga destructive criticism, di ba? This type of criticism is meant to destroy you, to demotivate you. Kaya hindi mo kailangan pagtuunan ng pansin yung mga ganyang klaseng comment. If your aim or objective is to improve your skills, you have to focus on the positive things. Kapag may nagsabi sa'yo na mali yung paggamit mo ng ganitong word, mali yung sentence mo, it does not mean that they are attacking you, alright? Hindi yun pag-atake sa'yo. You have to take that as a good opportunity for learning. Kasi nga, kapag may mga taong nagko-correct sa'yo, talagang matututo ka. Kasi nga, may mga bagay na hindi mo na-observe sa sarili mo, na na-observe ng mga tao sa paligid mo. So, you have to focus on the constructive criticisms that your friends, your relatives, your classmates, or yung mga katrabaho mo na nagsasabi na may mali ka. And if you're this type of person who smart shame others, I hope that you'll stop doing it. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng kapwa natin. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung kapwa natin. Kaya kung wala ka rin mang magandang masasabi sa kapwa mo, you better just zip your mouth. Kasi wala rin namang maitutulong yan sa kapwa natin, di ba? Pati sa sarili natin. If you smart shame someone, hindi naman lalabas na mas magaling ka. The second reason could be you're not surrounded by people who use or speak English on a daily basis. Tayong mga Pilipino, hindi naman lahat tayo lumaki dun sa pamilya na normal na mag-English sa bahay, no? Katulad ko, sa bahay namin, nung bata pa lang ako, hindi naman talaga mga Englishero or Englishera yung mga magulang ko, tsaka yung kapatid ko. Hindi normal sa amin yung pag-i-English. Hindi rin ako nag-aral sa isang private school. Produkto ako ng isang public school. Kaya yung pag-i-English ko, natutunan ko lang naman yan dun sa, syempre, sa pagbabasa ng libro, sa panonood ng TV, sa pakikinig ng radyo or sa mga kanta, English songs, and sa pagpa-practice, of course. I'd say that we Filipinos are still lucky pagdating sa pag-aaral ng English. Kasi nga, di ba, it's our second language. Pag binuksan mo yung TV, merong nag-i-English sa commercials, sa mga shows, meron tayong chance to be exposed to English, to be exposed to the language. Yung mga tinuturuan ko, yung mga taga-Europe, hindi naman talaga sila napapaligiran ng mga nag-i-English din. Minsan, mas mahirap pa nga sa kanila kasi nga, paglabas sila ng bahay, hindi naman talaga nag-i-English yung mga tao. When you go to the market, mag-i-English ka, hindi ka masyadong maiintindihan ng tindero or tindera. Kesa dito sa Pilipinas, no, kahit yung mga tao na hindi naman talaga nakapag-aral, marunong silang mag-English ng mga basic phrases or sentences. Hindi katulad sa ibang bansa, kahit nag-aaral sila ng English sa school, once they go out of their classrooms, hindi rin naman nila napapractice yung English. Kaya you take that as a good opportunity to learn. No, kapag binuksan mo yung TV, maraming ang TV shows dyan, di ba, na
English. You can listen to English podcasts. Kapag nakakita ka ng magazine, magbasa ka ng article, alright? Or makinig ka sa mga radio stations where the DJs speak in English. Alam niyo sa akin, hindi naman talaga ako palabasan ng tao eh. Mas mahilig akong manood ng TV, mas mahilig akong makinig, no, dun sa mga taong nag-i-English. And then, pag mag-isa na lang ako, dun ko pina-practice sa sarili ko. So, pwede nyo rin gawin yon. Ngayon, kung ikaw yung tipong mahilig manood, katulad ko, manood ng mga movies or TV series, maganda yan. Kasi, bukod doon sa mapafamiliarize ka doon sa pagkaka-pronounce ng mga words, sa pagde-deliver ng mga sentences or phrases in English, maiintindihan mo rin kung anong situations mo pwedeng gamitin yung mga ganong phrases. And when you watch movies, okay lang din na i-check nyo yung caption or yung subtitles. Kasi kapag medyo hindi pa familiar yung tenga ninyo, no, yung listening comprehension ninyo, hindi pa masyado magaling, you can just read muna ha. You can read the subtitles as you watch, alright, the show, para malaman nyo yung spelling ng mga words. And kung hindi nyo masyadong nag-gets yung ibig sabihin ng word na yun, edi you look it up in your dictionary. Lalo na kung maganda sa pandinig yung word, ano, pwede nyo siyang i-check sa dictionary. And then, gumawa kayo ng listahan ng mga words and phrases na paborito ninyo. And whenever you have the opportunity to speak in English, you can always apply them. Kaya wag mong gawing excuse na hindi ka talaga lumaki doon sa lugar na Englishero at Englishera yung mga tao. Kasi that is not an excuse for you to improve your English. And then you can explain to your family members that your goal is to improve your English. Kaya kung sila rin yung mga taong katulad ng sinabi ko kanina, yung nagsusmart shame or nanunukso kapag narinig kanila na nag-i-English, just explain to them that you really want to improve your English. Especially kung gusto mong magtrabaho sa call center, kung gusto mong maging English teacher, of course, I'm sure na maiintindihan ka rin nila. The third reason is you are a perfectionist and you want to learn instantly. Alright? Walang magandang resulta na nakukuha ng mabilisan. Yun naman talaga yung totoo eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na magiging magaling ako agad in English sa isang araw or sa isang linggo lang. Kasi when you learn a language, it takes time. It really takes time and a lot of effort kung gusto mo talagang maging magaling. If you are a perfectionist, gusto mo laging perfect, diba? Laging perfect, laging kailangan wala kang mali, meron kang perfect timing for everything, kailangan na-arrange yung schedule mo for learning English. You don't really need to demand the highest possible standards, no? Kapag ikaw ay yung tipong tao na gusto mong matuto ka agad, kumbaga parang kang kumakain na isinusubo mo lahat sa bibig mo na hindi na masyadong nalalasahan ng dila mo, hindi na masyadong nadadigest ng bituka mo. Yung tipong pag nag-aaral ka ng grammar, kailangan alam mo lahat. No. Ang possibility niyan, mas maiipon sa utak mo, magkakanda gulo-gulo yan yung mga topics sa utak mo. Kaya you don't really have to hurry. You have to start from the basic and then unti-unti mong aralin yung mga mas mahirap-hirap na topics. And you have to accept the fact that we all make mistakes. Hindi mo kailangan maging perfect kaagad. We make mistakes. It's human nature. So that's the thing you have to remember. The fourth one is you spend so much time learning grammar. Sa pag-i-English, hindi lang naman puro grammar, diba? Pumapasok din dyan kung paano magamitin yung words or yung vocabulary words sa iyong conversation, sa iyong statements. Minsan, natural na lang nating natututunan talaga yung pag-construct ng sentences. Minsan, magugulat ka na lang na nasabi ko siya, ganun pala. Ang sarap sa feeling na nasabi mo siya ng buo na hindi ka masyadong nag-effort. Huwag kang masyadong tumutok sa grammar. Although, grammar really, really helps. Grammar rules, diba? Kaya nga, meron tayong mga kailangang sundin sa pag-i-English. May mga structures tayo na kailangang sundan. Grammar is essential. Kaya nga tayo nag-aaral ng English, diba? Nag-aaral tayo ng grammar. But a language is not only about grammar.
Hindi mo kailangan na mag-focus lang or mag-focus ng bonggang-bongga sa grammar rules in English. I have some Korean learners and aminado rin naman sila doon, no? Karamihan sa mga nakakausap kong mga Korean learners, magaling sila sa English grammar, sa writing. Pag binigyan mo sila ng written test, grammar test, most probably mapa-perfect nila yan. Pero kapag nagsalita na sila, hindi na nila alam kung paano sabihin yung nasa isip nila. It's very hard for them, it's very challenging for them to express their opinions or to express themselves in English kasi puro grammar lang ang inaaral nila. Kulang sila doon sa exposure doon sa language. Alright? Kulang din sila doon sa practice. At saka, masyado nga rin silang perfectionist. Karamihan sa kanila ha. Siguro dahil they are forced by their parents to learn English. Minsan gusto nilang isalaksak lahat sa utak nila, no? Lahat ng knowledge na kailangan nilang isalaksak sa utak nila. Na yung tipong after school, after nila pumunta sa school from morning till afternoon, pagdating nila sa bahay, meron pa silang aaralin ulit. No? Meron pa silang aaralin ulit until midnight. Yung tipong antok na sila pero nag-aaral pa rin sila ng English or English grammar. Pero hindi naman talaga natin kailangan gawin yon. The fifth reason is you're too shy to practice and you don't get enough output. Pag sinabi nating output, ito yung kung paano man na naa-apply yung mga natutunan mo. Alright, nahihiya ka, wala kang confidence sa sarili mo. Related dyan yung mga in-explain ko kanina. You don't really have to be shy. As I said a while ago, we all make mistakes. Huwag kang matakot na magkamali or pagtawanan ng mga taong walang magawa sa buhay. If you really want to improve yourself in English, I know that you are shy, but you have to overcome that. Kailangan mo labanan yung pagiging mahiyain mo. Kasi kung talagang ilulugmok mo yung sarili mo sa pagiging mahiyain mo, talagang walang mangyayari sa'yo. Hindi ka talaga mag-i-improve. Tapos yung output na sinasabi natin, okay, una, yung input, ito, makukuha nyo yan from reading and listening. Kasi when you read something, nakaka-absorb ka, di ba, ng mga new words, pa-familiarize mo yung sarili mo dun sa spelling, and then yung pagka-construct ng sentences when you read something. When you listen to something naman, doon mo rin na-absorb yung mga new terms, yung right pronunciation, the proper delivery of words, tsaka yung mga statements mismo. Pero yung output, hindi mo siya napapractice. Yung output na sinasabi natin, you get that from writing and speaking. So, hindi ka lang naman basta magbabasa. Kailangan i-express mo rin, gamitin mo rin yung natutunan mo. Doon na lalabas yung output. Alright? Napapractice mo na yung mga natutunan mo. So, hindi ka lang kailangan mag-focus sa reading and listening. Kailangan mo rin ng writing and speaking. Thank you very much for joining me today and I hope to see you again in my next video. Bye-bye!